Sa tahimik na barangay ng Santa Lucia, kung saan ang mga bahay ay nakahanay sa makikitid na kalsada at halos magkakadikit ang mga bubong, namumuhay ang mag-inang Villacorta. Si Amara, isang dalagang may simpleng ngunit matatag na pangarap, ay likas na magalang at magiliw sa mga tao. Hindi mo kailanman maririnig ang kaniyang boses na tumataas sa galit o sa yabang, bagkus ay laging malumanay at puno ng respeto ang kaniyang pananalita. Ang kaniyang ina na si Aling Mercy, ang labandera ng barangay, ay matiyaga at masikap. Kahit na halos maghapon siyang nakatayo sa harap ng malaking batya ng mga maruruming damit, hindi mo siya mariringgan ng reklamo. Ang kanilang bahay, isang maliit na kubo sa gilid ng ilog, ay palaging malinis. Kahit kapos sa pera, laging maayos ang kanilang paligid, na para bang ipinapakita ni Aling Mercy na kahit mahirap, maaari pa rin namang maging marangal at malinis ang pamumuhay. Araw-araw, maaga pa lang ay maririnig na sa paligid ang tunog ng palupalo sa tubig. Doon mo makikita si Amara, nakasabit ang buhok sa mataas na bun, habang matiyagang pinapalinis ang isang malaking pile ng damit. Ang tubig mula sa ilog ay dumadaloy malapit sa kanilang bahay, at ito ang kanilang ginagamit upang makatipid. Si Amara, kahit pagaano kabata, ay natutong tumulong sa ina. Sa halip na magreklamo, ang tingin niya sa bawat labang natatapos ay isa pang hakbang patungo sa kaniyang mga pangarap. Amara, tawag ni Aling Mercy habang pinipiga ang isang puting uniforme ng eskwela. Siguraduhin mong maibigay mo kay Mang Rudy ang uniform ng anak niya bago magtanghali. May klase pa yata iyon mamayang hapon. Opo, Nay, sagot ni Amara habang hinuhugasan ang pantalon ng isang tricycle driver. Pagkatapos nito dadalhin ko na po. Nasa 2nd taon ng kolehiyo si Amara, ngunit lingid sa kaalaman ng marami, pinagsasabay niya ang eskwela at pagtulong sa ina. Halos walang sapat na pambili ng libro o baon, ngunit hindi ito naging hadlang para sa kanya. Madalas, sa halip na gumamit ng kopya mula sa bookstore, nanghihiram si Amara ng mga luma at gamit na textbooks mula sa mga kakilala. Pumapasok siya sa klase na halos wala ni isang bagong gamit, ngunit nakukuha pa rin niyang maging nangunguna sa pagsusulit. Bilib sa kanya ang buong barangay at palaging sinasabi ng mga guro niya na malaking potensyal ang naghihintay sa kanya. Mare, napakatalino talaga ng anak mo. Isang araw ay papuri ng kapitbahay nilang si Aling Bebang kay Aling Mercy. Yung anak kong si Lando, tuwang-tuwa pag nagpapaliwanag si Amara sa kanya ng mga math problem. Ngumiti si Aling Mercy. Ako nga rin ay hindi ko maintindihan kung saan niya nakuha ang talino niyang yan. Basta, pinagpapasalamat ko na lang sa Diyos. Sana makapagtapos siya para umasenso naman ang buhay namin. Bukod sa kanyang talino, si Amara ay kilala rin sa pagiging magiliw sa kapwa. Isa sa kaniyang matalik na kaibigan ay si Trina, ang mananahi sa kabilang bahay. Kapag tapos na ang kanilang gawain sa araw, madalas silang mag-usap ni Trina habang gumagawa ito ng mga kortina o uniforme. Alam mo, Amara, sabi ni Trina habang nagugupit ng tela, nakaka-inspire ka talaga. Kahit hirap sa buhay, hindi ka nawawalan ng gana. Balang araw, makikita ko na lang siguro ang pangalan mo sa mga magazine bilang isa sa mga pinakamagaling na accountant sa bansa. Hay, sana nga Trina, tugon ni Amara habang tinitiklop ang bagong plansang damit. Ang pangarap ko lang naman talaga, makatulong kay nanay. Gusto ko sanang makapasok sa isang malaking kumpanya at makapag-ipon para sa amin. Yung tipong hindi na namin kailangang maglaba araw-araw. Ngunit ang pangarap na iyon ay tila napakalayo pa. Kahit anong pagtitipid at pagsusumikap, halos sapat lang ang kinikita nila para sa pang-araw-araw na gastusin. Kapag naibabayad nila ang tuition ni Amara, wala na halos natitira para sa iba pang pangangailangan. Ngunit kahit ganito, hindi nawawalan ng pag-asa si Amara. Iniisip niya na ang bawat araw ng paghihirap ay isang hakbang papalapit sa katuparan ng kaniyang mga pangarap. Minsan, sabi niya kay Trina, naiisip ko na parang ang tagal ng proseso. Pero kapag iniisip ko si nanay, kung paano niya ako sinusuportahan kahit halos wala na siyang ipahinga, mas nagiging matibay ang loob ko.
Ayokong masayang ang sakripisyo niya. Eto ang masasabi ko sa iyo, Amara. Wika ni Trina. Huwag kang susuko. Hindi tayo magpakailanman mahihirapan. Balang araw, aasenso rin tayo. At kapag nangyari yon, tayo naman ang tutulong sa mga nangangailangan. Mula sa bawat pawis at bawat palu-palo sa ilog, binubuo ni Amara ang mga pangarap na magsisilbing gabay ng kaniyang buhay. Alam niyang mahirap, ngunit batid niyang wala siyang ibang daan kundi ang magpursige. Sa likod ng bawat pagsubok, nananatiling matibay ang kaniyang paniniwala na ang isang simpleng anak ng labandera ay maaaring umangat, magtagumpay, at makatulong hindi lang sa sarili, kundi sa marami pang iba. Sa unang araw ng kanyang internship sa Velmont Industries, hindi maiwasan ni Amara ang maghalo-halong emosyon. Masaya siya dahil sa wakas ay nakapasok siya sa isang prestihiyosong kumpanya, pero kasama rin dito ang kaba at pangamba. Isang malaki at makintab na gusali ang opisina ng Velmont. Ang harapang pader nito'y gawa sa salamin na nagre-reflect ng maliwanag na araw. Sa loob, naroon ang mga taong naka-coat at tie, ang mga babaeng naka-designer heels at perpektong makeup. Sa gitna ng kanilang mundo, parang maliit at simpleng nilalang si Amara sa kaniyang itim na pantalon at puting blouse na pinaulit-ulit niyang plansahin noong nakaraang gabi. Pagpasok pa lang niya sa opisina, tinanggap siya ng HR personnel at ipinakilala sa kanyang team. Dito niya unang nakita sina Vanessa Del Fiero at Leona Cruz. Si Vanessa ay nasa mid-level management, makinis ang kutis, laging nakaayos ang buhok, at tila kabisado ang lahat ng nangyayari sa opisina. Si Leona naman ay mas bata ng kaunti, ngunit halatang mayabang din. Nakatayo sila sa gilid ng meeting room habang nagbubulungan ng dumaan si Amara. "Is she our new intern?" Tanong ni Vanessa kay Leona habang pasimpleng tumatawa. "I think so," sagot ni Leona habang tumingala sa ulot paa ni Amara. "Well, she definitely doesn't look like she belongs here." Narinig man niya ang kanilang bulong-bulungan, nagkunwari na lamang si Amara na hindi niya ito napansin. Tiningnan niya ang paligid, ang makintab na marmol na sahig, ang mga mataas na partisyon ng cubicle, at ang malaking mural ng logo ng Velmont. Tahimik siyang naupo sa isang bakanting mesa sa dulong bahagi ng opisina. "Amara, right?" Lumapit ang isang supervisor na si Mr. San Diego. "You'll be handling the file archive. Start by organizing the hard copies in the storage room, then digitize them. If you need any help, just let me know." "Yes, sir," sagot ni Amara, magalang ang tono. Sa isip niya, medyo na-disappoint siya. Gusto sana niyang makasama sa accounting department, pero naiintindihan niya rin na kailangang magsimula sa mababa. Sa mga unang linggo, halos araw-araw ay nasa storage room si Amara. Nagkakalkal ng mga lumang dokumento, tinatanggal ang mga alikabok, at tinutupi ang mga gulang na papel bago iscan sa computer. Pagbalik niya sa desk niya, mapapansin niyang si Vanessa ay laging may bagong sapatos, si Leona naman ay laging may dalang mamahaling kape mula sa kalapit na cafe. Samantalang siya, bitbit ang baon na kanin at adobong chicken liver na niluto pa ng kanyang ina. "Good morning," bati niya minsan kay Vanessa. Nilingon siya nito sandali, pero hindi sumagot, bagkus ay tumuloy lang sa paglakad. Si Leona naman ay tumawa, binulungan si Vanessa, at sabay silang napangiti na parang may pinagtatawanan. Habang tumatagal, nagiging malinaw sa kanya kung paano siya tinatrato ng iba. Hindi lang ito sa mga di pagsagot o mga sulyap na may panghuhusga. Kapag may team meeting, halos hindi siya pinapansin. Kapag may team lunch, hindi siya iniimbita. Kahit sa pantry, kapag nandoon siya, biglang magbubulungan sina Vanessa at Leona. "I heard her mom's a laundry woman." Isang araw ay narinig niyang sabi ni Leona. "Seriously? No wonder." Tugon ni Vanessa na halatang nagpipigil ng tawa. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Amara. Sa tuwing may sinasabi ang dalawa, hindi niya hinahayaan na masira ang kanyang araw. Tumutok siya sa trabaho, inaral ang bawat proseso ng pag-file, digitization, at maging ang workflow ng mga departments. Bagamat tahimik, siya'y masipag. Minsan,
Si Mr. San Diego mismo ang nakapansin. Amara, you're doing a great job, sabi nito habang tinitingnan ang progress report. I appreciate your hard work. Thank you, sir, sagot ni Amara. I just want to make sure everything is well organized. Keep it up. Who knows? Maybe one day we'll see you in accounting. Biro ng supervisor. Ngumiti si Amara. Para sa kanya, sapat na ang marinig na may nakaka-appreciate ng kanyang effort. Kahit na ang tingin ng iba ay simpleng taga-ayos lang siya ng files at dokumento, para sa kanya, isa itong mahalagang hakbang patungo sa mas mataas na posisyon. Habang tumatagal, lalo siyang humahanga sa structured system ng kumpanya. Inaaral niya ang internal financial reports kahit hindi pa siya direktang bahagi ng accounting team. Dinadala niya ang mga librong accounting na ipinahiram sa kanya ni Trina at sa tuwing may libreng oras, nagbabasa siya para madagdagan ang kaalaman. Tahimik lang siya, ngunit sa bawat hakbang, nakikita niya ang sarili niyang papalapit sa pangarap. Sa likod ng lahat ng panlalait, ginamit ni Amara ang galit at lungkot na nararamdaman bilang motibasyon. Hindi niya kailanman pinatulan ang mga birong mababa, at bagamat nararamdaman niyang parang outsider siya, iniisip niya na may dahilan kung bakit siya naroon. Sa isip niya, balang araw makikita nila. Hindi ako ang babaeng tingin nila na mababa. Hindi ako mapapasawalang bahala. At sa bawat araw na lumilipas, tumitibay ang paninindigan niya. Alam niya na kahit sa simpleng posisyon niya ngayon bilang intern, may matutunan siya. Isang araw, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay magbubunga. Habang nagkakape sa pantry, narinig ni Amara ang unang bulong. Hindi niya alam kung sinasadya nilang marinig siya, pero malamang ay iyon nga ang layunin ni Vanessa at Leona. I heard her mom's a laundry woman, sabi ni Vanessa, na hindi alintana kung sino ang nasa paligid. Oh, that explains why she always smells like detergent, sagot ni Leona, bago sabay silang tumawa. Napatingin si Amara sa hawak niyang mug ng instant coffee. Hindi niya alam kung paano tutugon. Natutunan niyang mas mabuting manahimik na lang, pero kahit anong pagpapakumbaba niya, masakit pa rin ang kanilang mga salita. Sa isip niya, paano naging kasalanan ang pagkakaroon ng ina na marangal na naghahanap buhay, kahit sa simpleng paraan. Dahil sa mga ganitong bulungan, nagsimulang umiwas sa kanya ang ibang interns. Ang mga dati niyang kasabay mag-lunch ay unti-unting naghahanap ng ibang pwesto. Nawala na rin ang mga casual na kwentuhan sa cubicle. Naging tahimik ang mundo ni Amara sa opisina. Wala na halos nakikipag-usap, maliban sa mga formal na utos ng supervisor or occasional updates mula sa HR. Napansin niya rin na kapag papalapit siya sa pantry, biglang titigil ang pag-uusap ng mga tao at magbabalikan na lang ang mga bulong sa oras na lumabas siya. Sa loob ng ilang linggo, naramdaman niyang naging invisible na siya sa opisina. Isang araw, habang nagbabasa siya ng mga financial records sa isang lumang binder, biglang tumunog ang kanyang telepono. Napakunot-noo siya dahil bihira siyang makatanggap ng personal na mensahe habang nasa trabaho. Nang buksan niya ang screen, bumungad ang isang meme na ipinost sa group chat ng interns. Naroon ang kanyang mukha, isang candid shot na kinunan marahil habang siya'y nagsusukat ng mga files sa storage room. Nilagyan ito ng caption, "When you realize you're a yaya, pretending to be an intern." Hindi niya alam kung paano ito reresolbahin. Alam niyang gawa ito ni Vanessa dahil siya ang unang nag-comment. Best caption ever. Sumunod si Leona. I can't unsee this. Amara, please wear your apron next time. LOL. Bagamat alam niyang dapat niya itong idulog sa HR, nagdadalawang isip siya. Natatakot siyang baka lalong lumala ang sitwasyon kung magsusumbong siya. Kaya't minabuti niyang manahimik. Sa halip, ibinuhos niya ang atensyon sa trabaho. Hindi niya iniinda ang mga memes, hindi niya sinagot ang mga mensahe. Pinilit niyang iwasan ang mga pasaring. Okay ka lang, Amara? Tanong ni Mr. San Diego, nang minsang mapansin nitong tila matamlay siya. Opo, sir. Sagot niya nang nakangiti kahit mabigat ang loob. Tuloy lang po ako sa pag-aayos ng mga files. Kahit pilit niyang nilalabanan ang mga nangyayari,
Hindi maitatanggi ni Amara na nahihirapan siyang itago ang lungkot. Sa bawat oras na maririnig niyang magbubulungan sa kanyang paligid, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, ganon ba talaga kalaki ang kasalanan ng pagiging anak ng labandera? Naging higit pa siyang masipag. Hindi na siya umaalis ng opisina kahit tapos na ang kanyang shift. Sa halip, ginagamit niya ang oras para pag-aralan ang mga financial reports na hindi naman sakop ng kanyang trabaho. Hindi siya inuutusan ni Mr. San Diego na gawin iyon, pero gusto niyang matuto. Pinag-aralan niya kung paano gumagana ang mga cash flow statement, kung paano binubuo ang profit and loss report, at kung paano nakakaapekto ang maliit na mga pagbabago sa gastos sa pangkalahatang kita ng kumpanya. Habang nakaupo sa isang mesa sa sulok ng office lounge, naririnig niya ang tawa ni Vanessa at Leona. Hindi na niya tiningnan kung sino pa ang naroon. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa ng financial summary na nakuha niya mula sa mga lumang file. Nagkukunwari siyang hindi siya naaapektuhan, ngunit alam niyang bawat tawa, bawat biro ay nag-iiwan ng sugat sa kanyang loob. "Hey Amara," sabi ni Vanessa isang araw habang pumapasok sa pantry. "Didn't know yayas were allowed to study financial records. Planning to become an accountant for Ma'am and Sir's household?" Lumingon si Amara, pero hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya ng bahagya at bumalik sa kanyang trabaho. Sa likod ng bawat ngiti niya, naroon ang isang panata. Hindi niya hahayaan ang mga pangungutya na maging hadlang. Sa halip, gagamitin niya ang sakit bilang inspirasyon. Sa bawat oras na tinitingnan niya ang mga numerong nakatala sa mga dokumento, nararamdaman niyang papalapit siya sa kanyang pangarap. Tahimik siyang nagtitiis. Tahimik siyang nagtatrabaho. Ngunit alam niya, hindi magtatagal ang mga ito. Sa kanyang isipan, may isang araw na darating. Isang araw na babaligtad ang lahat. Isang araw na magbabago ang kwento ng Dukha Alliance. Minsan, habang nag-aayos ng mga dokumento sa isang madilim na storage room, naisip ni Amara na parang napakalayo pa ng kanyang pangarap. Dumaan ang mga linggo, buwan, at tila mas lumalala lang ang sitwasyon. Naging mas bihasa siya sa pag-aaral ng financial records, ngunit sa kabila nito, pakiramdam niya'y nakatali pa rin siya sa parehong posisyon. Parang isang makina lang ang kanyang araw-araw. Trabaho, tapos uuwi, matutulog, tapos balik ulit sa opisina kinabukasan. Isang gabi, habang mag-isa siya sa opisina at nagbabasa ng isang manual sa advanced accounting software, narinig niyang bumukas ang pinto ng conference room. Nakita niya ang isang lalaki na mukhang mag-e-encode ng data. May bitbit itong laptop at isang tasa ng kape. Hindi pamilyar ang mukha nito sa kanya, kaya tahimik lang siyang nagmasid. "Hi!" bati ng lalaki habang nilalapag ang laptop sa isang mesa malapit sa kanya. "Medyo late na ah. Overtime din?" Ngumiti si Amara. "Oo, nagre-review lang ng mga financial documents." Ngumiti rin ang lalaki. "Calix," pakilala nito habang inaabot ang kamay. "Amara," sagot niya. "Kumusta?" "Medyo busy din," sagot ni Calix. "May tinatapos na special project." Hindi agad napansin ni Amara ang kakaiba sa binatang ito. Simple ang suot, mukhang isa lamang sa mga rank and file na empleyado. Pero may kung anong bagay sa kanyang kilos at pananalita na parang may higit pa sa kanyang posisyon. Hindi nagtagal, nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga common processes sa opisina. Napansin ni Calix ang dedikasyon ni Amara. Habang ang iba'y nagre-relax na sa mga oras na iyon, siya naman ay abala pa rin sa pagbabasa ng accounting manuals. "Bakit andito ka pa? Hindi ba tapos na ang shift mo?" tanong ni Calix isang gabi. "Gusto ko lang matutunan ng maayos itong mga bagong reports," sagot ni Amara. "Kapag naging expert na ako dito, baka may chance akong ma-assign sa ibang tasks." Tila natuwa si Calix sa kanyang sagot. "Alam mo Amara, mayroon akong ginagawa ngayon na special project. Medyo mahirap kasi maraming historical data ang kailangang balikan. Kung gusto mo, tulungan mo ako. May matutunan ka rin dito." Nanlaki ang mata ni Amara. Hindi siya makapaniwala na may isang empleyado sa kumpanya ang magtitiwala sa kanya. "Talaga? Ano bang project yan?" "Reconstruction ng old financial data.
Paliwanag ni Calix. May discrepancies kasi na kailangang i-trace, pero kulang kami sa manpower na may kaalaman sa accounting. Base sa nakita ko, mukhang matiyaga ka naman. Baka may mga insights kang maibigay. Nagpasalamat si Amara sa pagkakataon at sinabing gagawin niya ang lahat para makatulong. Simula noon, mas lalong naging abala ang mga gabi niya sa opisina. Magkasama silang dalawa ni Calix, nagbubusisi ng data sa Excel at naghahanap ng patterns sa mga lumang records. Habang nag-overtime, nagkakaroon sila ng maikling kwentuhan. Ibinahagi ni Amara ang kanyang background, kung paano siya lumaki sa kahirapan, ang kanyang ina na labandera, at ang kanyang pangarap na maging isang accountant. Si Calix naman ay tila natutuwa sa kanyang kwento. "Ang sipag mo sabi ni Calix minsang magpapalit ng worksheet. "Alam mo bang bihira akong makakita ng katulad mo dito?" "Bakit mo naman nasabi?" tanong ni Amara habang patuloy na nagtatype. "Karaniwang mga tao dito, gusto lang matapos ang shift tapos uwi na agad. Pero ikaw, you actually care. Hindi ka lang gumagawa dahil kailangan. Gusto mong matuto. At iyon ang mahalaga." Napangiti si Amara. Hindi madalas na may pumupuri sa kanya, kaya't ang simpleng mga salitang iyon ay naging inspirasyon upang lalo pang pagbutihin ang ginagawa. Bukod sa trabaho, nagsimula rin siyang bigyan ni Calix ng mga advanced accounting books. Isang gabi, may iniabot itong makapal na manual tungkol sa financial modeling. "Basahin mo to," sabi ni Calix. "Mabigat ang content, pero pag na-master mo yan, malaki ang maitutulong sa'yo." "Sigurado ka ba? Parang masyadong advanced ito para sa akin," sagot ni Amara. "Trust me," sagot ni Calix. "Nakikita ko kung paano ka magtrabaho. Kaya mo to." Sa bawat paglipas ng araw, unti-unting nagiging mas malapit si Amara kay Calix. Hindi na lamang sila basta magkasama sa overtime, naging magkaibigan na rin sila. Kapag may problemang mahirap i-trace, nagtutulungan sila. Kapag napapagod si Amara, nagdadala si Calix ng kape mula sa pinakamalapit na vending machine. Sa kabila ng hirap ng trabaho, nagiging mas madali ito dahil sa kanilang pagkakaintindihan. Habang patuloy na pinapakita ni Amara ang kaniyang kakayahan, napansin ito ni Calix. Hindi lamang sa project, kahit sa simpleng daily tasks, nakikita niyang may potensyal si Amara na maging higit pa sa isang ordinaryong empleyado. Napag-isipan niyang tulungan ito ng higit pa. Isang araw, habang nasa meeting, lihim niyang ipinasok ang pangalan ni Amara sa listahan ng mga recommended interns para sa isang upcoming training program. "Amara," sabi ni Calix matapos ang isang overtime session, "I have to tell you something." "Ano yun?" tanong ni Amara habang iniimprinta ang final report ng project. "I recommended you for the management training program," sabi ni Calix. "Mahirap makapasok doon pero I think you have a good chance." Hindi makapaniwala si Amara. Napatingin siya kay Calix at parang hindi alam kung ano ang sasabihin. "Bakit mo to ginagawa?" "Because you deserve it," sagot ni Calix. "I can see how hard you work, and I believe you're going to go far." Bagamat hindi pa alam ni Amara kung ano ang magiging resulta ng rekomendasyon, nagkaroon siya ng bagong lakas ng loob. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. May isang taong naniniwala sa kanyang kakayahan, at iyon ang higit pa sa kanyang inaasahan. Ang conference room ng Velmont Industries ay parang ibang mundo para kay Amara. Nang araw na iyon, naroon ang lahat ng senior executives ng kumpanya, nakasuot ng mamahaling tailored suits at tila kumikislap sa bawat galaw. Ito ang unang pagkakataon na makakaharap niya ang board at hindi niya maitatanggi ang kaba na unti-unting sumisikip sa kanyang dibdib. Subalit, hindi niya pwedeng umatras ngayon. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga financial statements, nagbabad siya ng oras para mahanap ang discrepancy at heto na siya ngayon, tayo sa harap ng mahahalagang tao sa kumpanya. Nakasuot siya ng kanyang pinakamaganda ngunit simpleng damit. Isang plain blouse at paldang binili pa sa ukay-ukay. Naisip niyang hindi naman iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang laman ng kanyang presentation.
ngunit tila hindi iyon ang iniisip ng lahat ng naroon. Is she really going to present wearing that? Bulong ni Vanessa sa katabing si Leona na pilit pinipigilan ang tawa. I can't believe they'd let someone like her speak. Sabay tingin ni Leona kay Amara mula ulo hanggang paa. Mukhang pipitsugin ang magpapaliwanag ng financials ng Velmont. Pinilit ni Amara na huwag pansinin ang mga bulong. Narinig niya ang tawanan sa likod, pero hindi siya nagpatinag. Hinawakan niya ang wireless clicker at tiningnan ang unang slide ng kanyang PowerPoint presentation. Maganda umaga po, bungad niya, bahagyang nangangatal ang boses. Ngunit matapos ang unang linya, unti-unti siyang naging mas maayos. Nais ko pong ipakita sa inyo ang ilang discrepancies sa ating mga expense reports mula sa nakaraang taon. Habang tumutuloy siya, lumabas ang kanyang dedikasyon at kaalaman. Isa-isa niyang itinuro ang mga halatang overspending sa ilang marketing campaigns, ang double entry sa logistics, at ilang hindi maipaliwanag na gastusin sa internal operations. Ginamit niya ang mga pie chart, bar graph, at simpleng tables na ginawa niya mismo. Hindi maikakaila ang kanyang husay sa pag-a-analyze ng mga numero. Habang pinapanood ito ng board, unti-unting tumahimik ang kwarto. Ang mga bulong at tawanan ay nawala, napalitan ng mataimtim na pagtingin sa mga screen at pag-oobserba sa kanyang paliwanag. Mukhang malaki ang potential na savings kung maitatama natin ito, sabi ni Mr. Lopez Santiago, isang senior executive na dating CFO ng kumpanya. Siya ang may pinakamatagal na karanasan sa board, kilala sa kanyang pagiging mapanuri. Nakapamewang siya at nakatingin kay Amara ng diretso. Ang tanong ay paano natin gagawin iyon? Tinignan siya ni Amara at ngumiti. Sa kabila ng kaba, lumakas ang kanyang loob. Mr. Santiago, sa palagay ko po, kailangan nating i-streamline ang proseso ng procurement at maglagay ng mas maayos na record-keeping system. Kailangan po natin ng mas mahigpit na internal controls sa pag-approve ng mga gastos. May mga suggestions po akong ini-outline dito. Pinakita niya ang isa pang slide na naglalaman ng mga hakbang para maiwasan ang over-budgeting at redundant spending. Pinag-usapan ng board ang kanyang findings. Hindi nagtagal, napansin niyang si Mr. Santiago mismo ang nagtatanong ng detalyado sa kanyang presentation. Nagulat siya dahil dati-rati parang wala lang nakikinig sa kanya. Ngayon, mukhang interesado talaga ang mga executives sa mga sinasabi niya. Impressive, sabi ni Mr. Santiago matapos ang kanyang pagtatapos na slide. Tumango siya habang nakatingin kay Amara. Hindi ko inasahan na makakakita tayo ng ganitong klaseng analysis mula sa isang intern. Mukhang matalino ka, Hija. Napangiti si Amara. Maraming salamat po, sir. Ginawa ko lang po ang makakaya ko. Nang matapos ang meeting, lumapit sa kanya si Mr. Santiago. Iniabot nito ang kamay at nagsalita. Amara, gusto kong malaman mo na gusto kitang suportahan. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo, pero nakita ko kung gaano ka kasipag at kagaling. Napag-usapan namin ng ilang mga kasama sa board at gusto naming bigyan ka ng scholarship para makapag-aral ng accountancy. Halos hindi makapaniwala si Amara sa narinig. Talaga po, sir? Gusto niyo po akong bigyan ng scholarship? Tumango si Mr. Santiago. Oo. At gusto rin naming manatili ka sa kumpanya habang nag-aaral ka. Kailangan namin ng tao na may ganyang dedikasyon at kakayahan. Napuno ng saya si Amara. Sa kabila ng lahat ng panlalait na natanggap niya mula kina Vanessa at Leona, heto siya ngayon, kinikilala ng isang senior executive. Alam niyang hindi madali ang susunod na mga hakbang, pero sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang nagbunga ang lahat ng kanyang sakripisyo. At higit sa lahat, napagtanto niya na hindi hadlang ang kaniyang pinagmulan para maabot ang mga pangarap niya. Habang dumadaan ang mga linggo, abala si Amara sa pag-aaral. Sa wakas ay natutupad na ang isa sa kanyang mga pangarap, ang makapagpatuloy ng edukasyon. Sa tulong ng scholarship mula kay Mr. Santiago, may tsansa na siyang makapagtapos ng accountancy habang nagtatrabaho. Bawat araw, pagkatapos ng shift, pumupunta siya sa library o umuupo sa maliit na cafe para mag-review. Hindi niya alintana ang pagod,
Kahit paminsan-minsan, ay nawawalan siya ng oras para magpahinga. Sa bawat page na binabasa, nararamdaman niyang mas lumalapit siya sa katuparan ng kanyang pangarap. Ngunit sa kabila ng tahimik na progreso ni Amara, may mga matang nanonood. Si Leona, kasama si Vanessa, ay muling pinagplanuhan siyang pabagsakin. Sa mga mata ng dalawang ito, hindi karapat-dapat si Amara sa kanyang nakukuhang oportunidad. Hindi nila matanggap na ang dukha sa opisina ay nagkakaroon ng mas mataas na posisyon sa mata ng management. Kaya't gumawa sila ng plano, isa na namang paninira. May nakita ka bang paraan para maalis siya? Tanong ni Vanessa habang nakatayo sa tabi ni Leona sa pantry. I have a few ideas, sagot ni Leona habang hinihigop ang kanyang mamahaling kape. If we can make it look like she's cheating or stealing company resources, baka matanggal siya sa scholarship. Simple lang really. Sinimulan ni Leona ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang mga files mula sa accounting database. Ginamit niya ang access ng isang fellow intern na hindi naman aware sa kanyang ginagawa. Pinalsipikan niya ang ilang records upang magmukhang may ginagawang kalokohan si Amara. Pinaikot niya ang chismis na may nakitang irregularities sa trabaho ni Amara at kalaunan ay idinulog niya ito sa HR. Nakatanggap ng tawag si Amara mula sa HR isang umaga. Miss Villacorta, may mga kailangan tayong linawin tungkol sa iyong scholarship at performance, sabi ng tinig sa kabilang linya. Nagulat si Amara. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng meeting. Sa isip niya, ginagawa naman niya ang lahat ng makakaya at wala naman siyang ginagawang masama. Ngunit pagdating niya sa meeting room, naroon na si Leona, mukhang kalmado pero halata ang bahid ng kasiyahan sa muka. Amara, sabi ni Leona ng pasimpleng ngumiti. I'm sorry to hear about the allegations. I hope this can be cleared up soon. Napatingin si Amara kay Leona, pilit iniintindi ang kanyang sinabi. Ngunit nang ipakita sa kanya ng HR ang mga diumano'y dokumento na nagsasabing may maling entries at duplicated reports na natagpuan sa kanyang trabaho, parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya alam kung paano nangyari ito. Alam niyang wala siyang ginawa. Hindi po totoo ang mga ito, sabi niya. Halos nanginginig ang boses. Ginagawa ko po ng maayos ang trabaho ko. Hindi po ako nangopya o gumawa ng mali. Ngunit kahit anong paliwanag niya, mukhang hindi pa rin kumbinsido ang HR. Pansamantalang sinuspinde ang kanyang scholarship habang iniimbestigahan ang issue. Nalungkot si Amara. Parang bigla siyang nawalan ng direksyon. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap niya, parang bumalik siya sa simula. Walang katiyakan kung makakapagtuloy pa siya sa kanyang pangarap. Pag-uwi niya, binuksan niya ang kanyang laptop at nag-scroll sa mga documents niya. Sinubukan niyang hanapin ang mga discrepancies na sinasabi ng HR, ngunit wala siyang makita. Dumaan ang ilang araw na halos hindi siya makakain o makatulog. Iniisip kung paano niya maipapakita ang katotohanan. Sa gitna ng kanyang kalituhan, muli siyang kinausap ni Calix. Amara, I heard about what happened, sabi nito habang nakaupo sa tapat niya sa cafeteria. Is there anything I can do to help? Halos mapaiyak si Amara sa tanong na iyon. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, Calix. Wala naman akong ginawang mali. Tinignan siya ni Calix at hinawakan ang kamay niya. We'll figure it out together. Show me the documents, and I'll help you trace where these fake entries came from. Nagsimula silang mag-review ng mga records. Habang tinitingnan ng timestamps at access logs, napansin ni Calix ang kakaibang pattern. Amara, look at this, sabi niya. Itinuro ang isang entry na ginawa sa oras na hindi ka naman online. You weren't even logged in when this entry was created. It must have been someone else. Sa tulong ni Calix, natunton nila ang source ng pinalsipikang records. Na-trace nila na ang access ng isang intern ay ginamit para baguhin ang mga files. Nang idinulog nila ang findings sa HR, napag-alaman ng mga investigador na may sabwatan nga sa pagitan ni Vanessa at Leona. Lumabas na si Leona ang nagplano ng lahat, at si Vanessa naman ang tumulong upang ikalat ang chismis. Bagamat nalaman ang katotohanan, hindi agad-agad na parusahan ang dalawang babae. Kinailangan pa ng karagdagang proseso sa HR
para ma-validate ang lahat ng ebidensya. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ni Amara ang kagaanan ng loob. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang linggo, parang muli siyang nakahinga ng maluwag. "Thank you, Calix," sabi ni Amara. "I don't know what I would have done without your help." Ngumiti si Calix at tumango. "You don't have to thank me. You deserve the truth to come out, Amara. And I'll always be here to help you." Sa kabila ng pagsubok na ito, mas tumibay ang tiwala ni Amara sa sarili. Alam niyang hindi madali ang susunod na mga hakbang, pero determinado siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral at pangarap. At ngayon, may kasama siyang kaibigan na handang tumulong sa kanya sa anumang hamon. Isang araw, matapos linawin ang lahat ng issue sa opisina, muling ipinatawag si Amara sa conference room. Doon, nakaupo si Mr. Lopez Santiago na may hawak na makapal na folder. Tumayo siya nang pumasok si Amara at iniabot sa kanya ang dokumento. "Amara," sabi ni Mr. Lope, "I've been very impressed with your work lately. I believe you deserve a bigger opportunity, something that will truly hone your skills and help you grow. I'm sending you to Singapore." Halos hindi makapaniwala si Amara sa narinig. "Singapore po, sir?" "Yes," sagot ni Mr. Lope habang tumango. "Our company is sponsoring an advanced financial training program there. It's a 2-month course that will teach you not only advanced financial analysis, but also fund management and investment strategies. I think you'll benefit greatly from it." Natulala si Amara. Hindi niya akalain na darating ang araw na bibigyan siya ng ganitong pagkakataon. "Maraming salamat po, sir. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko." Pagdating sa Singapore, bumungad kay Amara ang makukulay na ilaw ng Marina Bay, ang maayos na transportasyon, at ang modernong arkitektura ng lungsod. Ngayon lang siya nakapunta sa ibang bansa, at hindi niya maiwasang mamangha sa kapaligiran. Pero higit pa sa bagong lugar, mas kinagulat niya ang pagkakataon niyang makilala si Yula Santillan, ang Filipina CEO na kilalang tagapagturo sa advanced financial trainings. "Amara," bati ni Yula nang una silang magkaharap sa training center. "Welcome to the program. I heard you're one of Velmont's rising stars." "Pipo?" Napangiti si Amara, pero halatang kinakabahan. "Hindi ko po alam kung rising star pero masaya po ako na nandito ako." Tumawa si Yula. "Well, we'll see. Let's start with the basics." Sa unang linggo, tinuruan ni Yula si Amara ng mga prinsipyo ng investment. Ipinaliwanag nito kung paano magbasa ng stock charts, paano suriin ang risk ng bawat portfolio, at kung paano gumawa ng solid financial strategies. Hindi natakot si Yula magturo ng mga mahihirap na konsepto, pero ginawa niyang simple ang bawat paliwanag para madaling maunawaan ni Amara. "Amara, the first thing you need to remember is this," sabi ni Yula habang inilalatag ang isang spreadsheet sa projector. "Never let emotion drive your investments. Always rely on data and sound analysis. Your feelings don't pay the bills. Numbers do." Habang tumatagal, mas naramdaman ni Amara ang tiwala ni Yula sa kanya. Sa halip na ituring siyang ordinaryong trainee, parang anak o kapatid ang trato ni Yula sa kanya. Kapag may hindi siya maunawaan, muling ipaliliwanag ni Yula sa mas simple at mas malinaw na paraan. Hindi nagtagal, naging mentor na si Yula ni Amara hindi lang sa technical skills, kundi pati na rin sa mindset na kailangang taglayin ng isang tagumpay na financial expert. Isang araw, habang nagtatrabaho si Amara sa isang automation tool gamit ang Excel, biglang lumapit si Yula. Nasa isang shared workspace sila at halatang busy ang lahat ng trainees sa kani-kanilang mga proyekto. "Amara," sabi ni Yula habang tumatayo sa likuran niya, "you're getting really good at Excel." Napatingin si Amara sa screen niya. "Salamat po, ma'am. Nag-e-enjoy po akong matutunan ang mga bagong formula at functions." Ngumiti si Yula. "That's good, but don't stop there. Try to make it easier for yourself and the others. See if you can automate the entire process of generating these reports. It will save you hours." Nagulat si Amara sa hamong iyon. Automate po? Ibig sabihin, hindi na namin kailangang ulitin ng mano-mano ang lahat?" "Exactly," sagot ni Yula.
If you can build an automated template, you'll save everyone time. You have the skills. Use them. Sa mga sumunod na linggo, nag-focus si Amara sa paglikha ng mga macro at advanced formulas sa Excel. Gumamit siya ng mga bagong natutunang functions, nag-eksperimento sa VBA coding, at sinigurado niyang accurate ang lahat. Sa huli, nagawa niyang i-automate ang mga report na dati inaabot ng isang araw. Ngayon, ilang segundo na lang ang kailangan para mag-generate ng data. Habang papalapit na ang pagtatapos ng training program, ipinatawag ni Yula si Amara para sa isang personal na pag-uusap. Naroon sila sa isang maliit na meeting room na may tanawin ng city skyline. Amara, sabi ni Yula habang iniabot ang isang tasa ng tisa. I'm very proud of what you've accomplished here. Salamat po, ma'am. Hindi ko po magagawa ito kung hindi dahil sa guidance nyo. Ngumiti si Yula, pero seryoso ang kanyang mga susunod na salita. I want you to remember one important thing. Success doesn't need to be loud. Be quietly successful. Don't waste your energy proving people wrong or responding to critics. Just focus on building your wealth, your skills, and your future. Maging mayaman ng tahimik, at hayaan mong ang resulta ang sumagot sa lahat. Tumango si Amara. Tumimo sa kanya ang payo ni Yula. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa mga taong hindi naniniwala sa kanya. Ang mahalaga ay patuloy siyang nag-aaral, nag-i-invest, at nagpapabuti ng sarili. Higit sa lahat, kailangan niyang pagyamanin ang kanyang kaalaman at gamitin ito upang makatulong sa iba. Pagbalik ni Amara sa Pilipinas, hindi na siya parehas ng dating Amara. Mas tiwala siya sa sarili, mas maalam sa larangan ng financial management, at mas handang harapin ang anumang hamon. Nagpapasalamat siya kay Yula sa lahat ng natutunan, hindi lamang sa technical skills, kundi pati na rin sa mas malawak na pananaw sa buhay. Ngayon, alam niya kung paano magpapatuloy at magtatagumpay nang hindi kinakailangang sumigaw o magyabang. Pagbabalik ni Amara sa Pilipinas, kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa kanyang pagkatao. Sa halip na ang dating tahimik at simpleng dalaga na kinakabahan tuwing kaharap ang mga senior executives, heto siya ngayon. Matatag ang tindig, bihasa sa business English, at kayang-kayang makipag-usap sa mga kliyente at investors nang walang kaba. Ang mga nakuha niyang kaalaman mula sa advanced training sa Singapore at ang mentorship ni Yula Santillan ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na dati hindi niya inakala. Amara, sabi ni Calix nang minsang magkita sila sa isang coffee shop sa BGC. You've really changed. I can hardly recognize you. Ngumiti si Amara habang umiinom ng kaniyang cappuccino. In a good way, I hope. Definitely, sagot ni Calix. But you still have the same drive. That's what's important. Nagsimula si Amara sa isang investment firm sa Makati. Dito, naging mas lalong malinaw sa kanya ang dynamics ng financial markets at kung paano ito ginagamit upang makuha ang interes ng investors. Sa mga meeting, kalmado niyang ipinaliwanag ang kanyang mga market forecasts, gamit ang data na pinagsikapan niyang aralin at intindihin. Sa bawat successful na pitch, unti-unting napapansin ng mga kliyente ang kanyang galing. Ilang buwan lamang ang nakalipas, nakatanggap siya ng alok na maging part ng board ng isang startup company. Bagamat malaking oportunidad ito, nagpa siya si Amara na magtayo ng sarili niyang brand. Ito ang pagkakataon niyang bumuo ng bagay na siya mismo ang may kontrol at pananagutan. Hindi naging madali ang simula ng kanyang sariling brand. Gamit ang natutunan niya mula kay Yula, sinimulan niyang ipon-ipon ang kanyang kita upang makapag-launch ng maliit na financial consultancy service. Sa unay mabagal ang takbo, pero sa bawat project na tinanggap niya, lumalawak ang kanyang network. Sa bawat investor na nakuha niya, lalo pang tumataas ang kanyang kredibilidad. Unti-unti niyang binuo ang kanyang pangalan sa industriya, at hindi nagtagal ay nakilala ang brand niya sa market forecasting at investment strategies. Kasabay ng kanyang tagumpay ay ang pag-angat ng buhay ng kanyang pamilya. Matagal ng pangarap ni Amara na maibigay kay Aling Mercy ang maayos at komportableng buhay na hindi na kinakailangang magbanat ng buto araw-araw.
Kaya't nang dumating ang tamang panahon, kaagad niyang tinulungan ang ina na mag-retire mula sa pagiging labandera. Binili niya ito ng isang magandang bahay sa isang tahimik na subdivision. Hindi na kailangan pang maglaba ni Aling Mercy. Ang araw-araw niya ngayon ay napupuno ng pag-aalaga sa kanilang hardin at simpleng pamumuhay kasama ang iba pang kamag-anak. "Amara," sabi ni Aling Mercy isang gabi habang sabay silang nanonood ng telebisyon. "Hindi ko inakala na darating ang araw na ganito na ang buhay natin. Salamat sa iyo, anak. Napakabait mo." "Mahal na mahal kita, Nay," sagot ni Amara habang yakap ang ina. "Kahit anong mangyari, pangako ko na hindi kita pababayaan." Isang araw, napagdesisyunan ni Amara na pumunta sa isang malaking business expo. Balak niyang i-promote ang kanyang brand at makilala ang iba pang mga industry leaders. Sa event na ito, libu-libong entrepreneurs, investors, at business professionals ang nagtipon. Hindi niya alam na naroon din sina Vanessa at Leona, parehong nagsusumikap pa rin sa kani-kanilang careers. Sa isang booth, nakita niya silang nag-uusap. Sa unang tingin, hindi siya agad nakilala ng dalawa. Suot ni Amara ang isang tailored blazer at may hawak siyang mga promotional materials ng kanyang sariling company. "Excuse me, miss," sabi ni Vanessa habang nakatalikod si Amara at inaayos ang kanyang brochure stand. "Do you know where the startup panel is located?" Lumingon si Amara at nginisyan siya. "Hi, Vanessa. I think you should ask the event organizers about that." Halos malaglag ang panga ni Vanessa. "Amara? Oh my, it's really you?" Napansin naman ni Leona ang kaibigan. "Vanessa, what are you?" Naputol ang sasabihin niya nang makita si Amara. Halos hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang nakikita. Ang simpleng intern noon, heto na ngayon. Confident, professional, at tila isang bigating entrepreneur. "Yes, it's me," sagot ni Amara, kalmado ngunit diretso. "It's been a while. I hope you're both doing well." Hindi makasagot agad sina Vanessa at Leona. Napatitig lang sila kay Amara na ngayon ay tila ibang-iba sa dating intern na kanilang minaliit. Pero hindi na nagtagal si Amara. Nagpaalam siya ng maayos at tumuloy sa isang investment panel. Sa expo ring iyon, nakilala ni Amara ang ilang foreign investors. Napansin ng mga ito ang husay niya sa market forecasting. Sa bawat presentasyon niya, makikita ang malalim niyang kaalaman sa economic trends, pati na rin ang kanyang kakayahang magpaliwanag ng komplikadong data sa simpleng paraan. Hindi nagtagal, ilan sa mga investors na ito ay nag-alok ng partnership. Ang kanyang brand, na dati maliit na pangalan lamang, ay ngayon ay unti-unting nagiging global. Dahil sa pagsusumikap, hindi lamang nabago ni Amara ang takbo ng kanyang karera, nabago rin niya ang paraan ng pagtingin ng iba sa kanya. Ang dating anak ng labandera na kinukutya, ngayon ay isang kinikilalang expert sa larangan ng investment. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatili siyang mapagpakumbaba, laging iniisip na ang tunay na yaman ay hindi lamang pera, kundi ang kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. Hindi inaasahan ni Amara ng isang umaga ay may dumating na sulat sa opisina ng kanyang kumpanya. Isang eleganteng sobre, may embossed logo ng Velmont Industries. Nang buksan niya ito, bumungad ang isang imbitasyon para sa kanilang annual anniversary gala. Isa itong engrandeng event kung saan nagtitipon ang pinakamataas na opisyal ng kumpanya, mga partners, at mahahalagang bisita. Tumigil siya sandali at pinagmasdan ang imbitasyon. Matagal na rin ang lumipas mula nang huli siyang makita ng mga tao sa Velmont. Sa mga sumunod na araw, abala siya sa paghahanda. Hindi dahil gusto niyang magpakitang gilas, kundi dahil may mahalaga siyang misyon sa event na iyon. Ang mag-alok ng isang proposal para sa kumpanya. Sa mga nakaraang buwan, napag-aralan niya ang financial standing ng ilang branch ng Velmont. Napansin niya ang isang struggling branch na may potential pa ring maibalik sa dating ganda kung mabibigyan lamang ng tamang pamamahala at bagong investment strategy. Matagal niyang pinag-isipan kung paano ito ihahain. Nagsimula siyang gumawa ng draft ng proposal, nag-research ng historical data,
at nagplano ng step-by-step action plan na magpapakita kung paano muling mapapalaki ang kita ng branch na iyon. Nang makasalubong niya si Calix sa isang cafe, hindi niya napigilang ibahagi ang balita. "Amara," bati ni Calix, hawak ang kanyang regular na flat white. "It's been a while. What brings you here?" Ngumiti si Amara at kinuha ang kanyang cappuccino mula sa counter. "Well, I got this," sabi niya, sabay kuha ng imbitasyon mula sa bag at iniabot kay Calix. Nagtaas ng kilay si Calix. "A Velmont Gala invite? That's huge. Are you going?" Tumango si Amara. "I have a proposal I need to present. Something that could turn things around for one of their branches." Impressed, tumango si Calix. "You always know how to surprise me, Amara. You'll definitely make an impact." Ngumiti si Amara ngunit may halong misteryo sa kanyang mata. "Well, I have a little something planned. You'll just have to wait and see." Habang papalapit ang araw ng gala, unti-unting nawala si Amara sa radar. Hindi siya nagparamdam kahit kanino mula sa Velmont. Wala siyang sagot sa mga email, hindi siya dumalo sa mga pre-event meetings, at tila nawala siya sa eksena. Ang ilan ay nag-akala na hindi na siya pupunta. Ang iba naman, baka nakalimutan na siya. Pero para kay Amara, tahimik lang siyang naghahanda. Dumating ang gabi ng anniversary gala. Ang venue ay isang high-end na hotel na may sariling helipad. Sa ballroom, naroon ang mga kilalang pangalan sa industriya. Ang mga babae nakasuot ng mga magagarang gown at ang mga lalaki nakatuxedo. Ang mga chandelier sa kisame kumikislap at ang live orchestra ay tumutugtog ng malumanay na classical music. Ngunit sa kabila ng karangyaan, walang nakapansin na wala pa si Amara. "Do you think she's coming?" Bulong ni Vanessa kay Leona habang nakaupo sila sa gilid ng ballroom. "I doubt it," sagot ni Leona na nakataas ang kilay. "She's probably too scared to show her face." Ngunit sa labas ng hotel, naroon ang isang eksenang magbabago sa tono ng gabi. May maririnig na mahinang ugong mula sa kalangitan, unti-unting lumalakas. Ang lahat ng naroon sa labas ay napatingala. Isang private jet ang dahan-dahang bumababa sa helipad ng hotel. Ang mga security personnel ay agad na nagmadaling tumakbo upang salubungin ang paparating na bisita. Nang makalapag na ito, bumukas ang pinto at lumabas si Amara. Naka-eleganteng black gown siya, simpleng makeup ngunit perpekto sa bawat detalye. Hawak niya ang isang clutch na may Velmont logo at ang kanyang postura ay nagsasabing alam niya kung paano makihalubilo sa kahit sinong naroon. Hindi siya nagsalita. Nginisian niya lang ang mga staff na sumalubong sa kanya. Kasunod niya, ang kanyang executive assistant na may dalang tablet na naglalaman ng kanyang proposal. Habang papasok siya sa hotel lobby, lahat ng naroon ay napahinto. Ang mga mata ng mga bisita ay napako sa kanya, tanong sa kanilang mga tingin kung sino ang babaeng ito. Sa ballroom, unti-unting napansin ng mga dati niyang katrabaho na naroon na siya. "She's here?" tanong ni Leona habang pilit na inaayos ang sarili. "Is that Amara?" Hindi makapaniwalang tanong ni Vanessa. Tumayo si Amara sa harap ng mga board members, dala ang kanyang proposal. Nagpasalamat siya sa oportunidad na naroon siya, ngunit diretso siyang tumungo sa kanyang pitch. Mapanlikha ngunit praktikal, ipinakita niya kung paano maisasalba ang struggling branch, paano maitatama ang mga dating maling hakbang, at paano nila magagawang mas sustainable ang kanilang mga operasyong pinansyal. Hindi lamang siya nagsalita ng mga numero, ipinakita rin niya ang malalim na pag-intindi sa market dynamics at kung paano nila magagamit ang kasalukuyang mga trend upang makakuha ng mga bagong investors. Habang nagkakaroon ng diskusyon, hindi nawala ang kumpiyansa sa kanyang tinig. Tila naglaho na ang dating kaba. Narito siya ngayon, isang eksperto, at halata sa mga board members na siya ang kinakailangan nila. Habang umaagos ang kanyang presentation, unti-unti ring nakuha ni Amara ang respeto ng mga naroon. Ang mga dating katrabaho niya, sina Vanessa at Leona, ay tahimik lamang sa kanilang kinauupuan, pilit inuunawa kung paano naging ganito kalaki ang pagbabago kay Amara.
Hindi nila magawang humirit ng kahit ano. Ang resulta ang nagbigay ng sagot sa lahat ng kanilang mga katanungan. Nang makita ng lahat ang pagbaba ni Amara mula sa private jet, parang tumigil ang mundo. Ang dating payak na intern na madalas nilang baliwalain ay heto na ngayon. Isang maimpluwensyang figura, naka-black gown, na perpektong akma sa kaniyang dignidad. Sa kaniyang kanang kamay, hawak niya ang isang sleek leather portfolio na may nakaukit na Amara Financial Tech Solutions. Hindi makapaniwala si Vanessa. Halos malaglag ang wine glass na hawak niya. What the? Is that Amara? Bulong niya kay Leona na nagpipigil ng sariling pagkagulat. Amara? Tanong ni Leona, halos malakas ang boses. I thought she was just a nobody. Nilingon ni Amara ang dalawa at ngumiti ng bahagya bago tuluyang pumasok sa ballroom. Napansin niya ang pagtigil ng musika at ang paglingon ng lahat ng bisita. Tumigil siya sa gitna ng hall, confident ngunit kalmado, at tiningnan ang board members na nakaupo sa dulong bahagi ng kwarto. Tumayo si Mr. Santiago, nakangiti at tila proud na proud. Ladies and gentlemen, sabi ni Mr. Santiago habang tinatapik ang microphone. Let me introduce to you our newest tech partner. She's the founder and CEO of Amara Financial Tech Solutions, and she's here to share a groundbreaking project that will lead Velmont Industries into a brighter future. Please welcome Ms. Amara Villacorta. Napatayo si Amara sa podium, tiningnan ang lahat ng naroon, at binigkas ang unang linya. Good evening, everyone. I'm Amara Villacorta, and I'm truly honored to be here tonight as Velmont's newest partner. Habang nagsasalita siya, mahinahon ngunit puno ng kumpiyansa ang kaniyang tinig. Inilahad niya kung paano nagmula ang kaniyang kumpanya. Isang startup na nagsimula sa kaniyang simple ngunit praktikal na layunin. Gawing accessible at efficient ang financial solutions para sa lahat ng uri ng negosyo. Ipinaliwanag niya kung paano ang teknolohiya na ginawa ng kaniyang team ay magbabago sa paraan ng financial reporting, budgeting at investment forecasting. We understand the challenges of today's market, sabi ni Amara habang ipinapakita ang ilang slides ng kanilang mga projects. That's why our solutions are designed to provide real-time data and predictive insights. Velmont Industries will be able to make informed decisions faster, reduce overhead costs, and ultimately increase profitability. Napatingin si Vanessa sa presentation screen, pilit inuunawa ang bawat salitang binibigkas ni Amara. Hindi niya maikakaila ang galing ng babae sa harap niya. Hindi niya akalaing ang taong noon ay tinutokso nila dahil sa simpleng pananamit at humble background ay siya palang magiging daan sa pagbabago ng kanilang kumpanya. Is this for real? Bulong ni Vanessa, halos hindi makapaniwala. Impossible, sagot ni Leona, ngunit halata sa kaniyang mukha na naapektuhan siya ng nakikita. She's just the laundry woman's daughter. How did she get here? Patuloy ang presentasyon ni Amara. Ipinaliwanag niya ang mga datos, ipinakita ang epekto ng mga sistemang idinevelop ng kaniyang kumpanya, at binanggit ang mga foreign investors na sumusuporta sa kanilang teknolohiya. Habang nagkakaroon ng talakayan ang board, ipinakita niya ang kaniyang malalim na pag-unawa sa industriya. Hindi lamang siya nagbibigay ng magagarbong salita. Bawat sinabi niya ay may konkretong ebidensya. Sa pagtatapos ng kaniyang presentasyon, tumayo si Mr. Santiago at maririnig ang masigabong palakpakan mula sa board at ilang mga bisita. Amara, that was excellent. Your solutions are exactly what Velmont needs to move forward. On behalf of the entire board, I'd like to officially invite you to join our advisory team. Pumalakpak ang mga naroon, ngunit may ilan na tila napatigil. Isa na rito si Leona. Hindi niya magawang manatili pa sa kwarto. Halos nanginginig ang kaniyang mga kamay, kinuha niya ang bag at tumayo. Hindi na niya inantay ang susunod na sasabihin ng board. Leona, where are you going? Tanong ni Vanessa, pero hindi siya sinagot nito. Nagmamadaling lumabas si Leona mula sa ballroom. Hindi niya matanggap ang nangyari. I can't believe it, bulong niya sa sarili habang naglalakad palayo. The daughter of a laundry woman? She's the future of Velmont now? This isn't happening. Ngunit narito na ang katotohanan. Si Amara,
na noon ay tinutokso nila ay naging kinikilala ngayon bilang isa sa pinakamahalagang partner ng kumpanya. At hindi na mahalaga kung anong sabihin ni Vanessa o Leona. Ang resulta ng pagsisikap ni Amara ang nagsalita para sa kanya. Matapos ang lahat ng tagumpay ni Amara sa negosyo, isa sa mga unang hakbang na ginawa niya ay ang pagsigurado na magiging maayos at maginhawa ang buhay ng kanyang ina. Hindi na siya kailangang mag-isip ng 2 beses. Sa unang pagkakataon, makakapagpatayo na sila ng bahay na higit pa sa kanilang dating simpleng tirahan sa tabi ng ilog. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon, ipinagawa niya ang isang 2 palapag na bahay sa isang tahimik at maayos na subdivision sa lungsod. Sa unang palapag, naroon ang isang malinis at maayos na laundry shop. Sa itaas, isang maluwag at maaliwalas na tirahan para sa kanyang ina. "Nay, tapos na ang bahay," sabi ni Amara habang hawak ang kamay ni Aling Mercy. "Itong pangarap nating matagal na, natupad na rin." Napaiyak si Aling Mercy habang tinitingnan ang makintab na sahig ng kanilang bagong bahay. "Amara, hindi ko inakalang mangyayari ito. Napakabait mo talaga sa akin, anak." Ginawa ni Amara ang lahat para maging espesyal ang bagong bahay nila. Nilagyan niya ito ng malalaking bintana para pumasok ang natural na liwanag. May maliit na hardin sa likod kung saan maaaring magtanim ng mga bulaklak at gulay. At ang pinakamahalaga, ang laundry shop sa baba na pinangalanan niyang Mercy Wash and Care. "Bakit Mercy Wash and Care ang pangalan, anak?" tanong ni Aling Mercy minsang binibisita ang shop. "Nay, dahil gusto kong alalahanin kung paano ka nagsumikap noon," sagot ni Amara habang hinahaplos ang signage ng shop. "Hindi dahil gusto kong ulitin mo ang hirap na dinanas mo noon, kundi para ipakita sa lahat kung gaano kita ipinagmamalaki." Napangiti si Aling Mercy. "Ang mahalaga lang naman sa akin, Amara, ay makitang masaya at matagumpay ka. Pero kung ito ang gusto mong gawin, masaya akong makitang may pangalan tayo na simbolo ng tagumpay natin." Hindi nagtagal, ang Mercy Wash and Care ay naging tanyag sa kanilang lugar. Sa halip na si Aling Mercy pa rin ang naglalaba, naglagay si Amara ng mga modernong washing machine at dryer. Nag-hire sila ng staff na trained sa maayos na paghuhugas at pag-aalaga ng mga damit ng kanilang mga customer. Dahil dito, si Aling Mercy ay hindi na kailangang magbanat ng buto. Ang araw-araw niya ay binubuo ng pagtanggap ng mga bisita sa shop, paminsang pag-aasikaso ng halaman, at pagre-relax kasama ang ibang kaibigan sa komunidad. Ngunit hindi doon natapos ang mabuting hangarin ni Amara. Ang dating mahirap na kalagayan niya ay nagsilbing inspirasyon para tumulong sa iba. Sa kanilang barangay, marami pa ring bata ang hindi makapag-aral dahil sa kakulangan ng pondo. Kaya't nagsimula siyang magbigay ng scholarship. Naghanda siya ng programang pinangalanang Mercy Scholars, kung saan taon-taon ay may piling mga batang bibigyan ng pantustos sa matrikula, libro, at uniforme. Sa unang pagpupulong ng mga magulang ng scholars, sinabi ni Amara, "Alam ko kung gaano kahirap ang hindi magkaroon ng sapat na panggastos para sa pag-aaral. Naranasan ko yon. Kaya't sana, sa munting paraang ito, makatulong ako sa mga bata at sa kanilang pamilya." Isa sa mga magulang ay tumayo at nagsabi, "Salamat, Amara. Ang ginagawa mo ay malaking tulong para sa aming mga nangangarap na maibigay sa mga anak namin ang magandang kinabukasan." Tuwang-tuwa si Amara sa naging reaksyon ng komunidad. Sa bawat scholar na kanyang natutulungan, nararamdaman niyang mas nagiging makahulugan ang kanyang tagumpay. Hindi lamang siya gumagawa ng pangalan para sa sarili, kundi nakikibahagi rin siya sa pagbabago ng buhay ng iba. Isa pa sa kanyang natulungan ay si Trina, ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata. Sa kabila ng maayos na buhay nila noon, nanatiling mananahi si Trina para kumita ng sariling pera. Ngunit sa dami ng kanyang orders, hirap siyang mag-manage ng oras at resources. Nakita ito ni Amara at naisip niyang mas makabubuti kung matutulungan niya ang kaibigan sa pagpapalago ng negosyo. "Trina, ano kaya kung magtayo ka ng branch sa probinsya?" Mungkahi ni Amara habang umiinom sila ng kape. "May kilala ako roon na pwedeng maging partner mo. Tutulungan kita sa mga initial expenses,
pero ikaw ang magpapatakbo. Hala Amara, hindi ko alam kung kaya ko, sagot ni Trina, baka sa mukha ang kaba. Wala akong karanasan sa ganitong kalaking bagay. Ngunit ngumiti si Amara at hinawakan ang kamay ni Trina. Kaya mo yan. Nakita ko kung gaano ka ka-dedicated sa trabaho mo. Tuturuan kita kung paano i-manage ang mga resources, kung paano magbukas ng sarili mong account para sa negosyo, at kung paano mag-track ng inventory. Hindi mo kailangang mag-isa. Sa pagtutulungan nila, nagtagumpay ang planong ito. Si Trina ay naging isang manager at unti-unting lumago ang kanyang branch. Hindi lang iyon, na-inspire din ang ibang maliliit na negosyante sa barangay na sumubok magtayo ng sarili nilang negosyo. Ang dating maliit na pamayanan ay nagkaroon ng bagong sigla dahil sa tulong ni Amara at sa mga iniambag niya sa komunidad. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, nanatili pa ring mapagkumbaba si Amara. Tuwing tinatanong siya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, lagi niyang sinasabi, "Kasi naranasan ko kung paano magkulang, kung paano mawalan. Ayoko nang maranasan iyon ng ibang tao kung kaya ko namang tumulong." At sa bawat araw na dumadaan, lalo pang napapatunayan ni Amara na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kayamanan, kundi sa kung paano mo nagagamit ang iyong tagumpay upang makatulong sa iba. Sa bawat araw na dumadaan, lalong napapansin si Amara sa larangan ng teknolohiya at pananalapi. Ang kanyang mga tagumpay ay unti-unting nagiging inspirasyon para sa maraming kabataan. Nagsimula siyang maimbitahan sa mga seminar at forum tungkol sa youth entrepreneurship. Sa bawat event na pinupuntahan niya, may mga estudyante, maliliit na negosyante, at aspiring innovators na lumalapit upang humingi ng payo. Miss Villacorta, sabi ng isang estudyante mula sa isang local university, "Paano po kayo nagsimula? Paano niyo po nalampasan ang mga hamon?" Ngumiti si Amara at sinabing, "Sinimulan ko sa pagiging bukas sa pag-aaral. Kahit anong hirap, hindi ako tumigil sa paghahanap ng kaalaman at karanasan. Ang pinakamahalaga ay huwag matakot na magsimula sa maliit." Kahit pa halos araw-araw ay may bagong imbitasyon mula sa media, nanatili siyang mapili sa mga interviews at press appearances. Hindi siya nagpatangay sa kasikatan. Sa halip, pinanatili niya ang simpleng pamumuhay. Sa bahay na ipinagawa niya, nanatili siyang abala sa pagtulong sa kanyang pamilya at pamayanan. Hindi siya bumibili ng mga mamahaling gamit o nagpapareserba ng high-end na sasakyan. Nais niyang manatiling grounded at mas nakatutok sa mga bagay na mahalaga. Bukod sa kanyang personal na tagumpay, tinulungan din niya si Calix, ang dati niyang kaibigang tagapagpatuloy ng kanilang pinagsimulan sa Belmont. Si Calix, bagamat mayaman sa background at kaalaman, ay nagkukulang sa karanasan sa pagtatayo ng sariling negosyo. Minsang magkausap sila sa isang cafe sa Makati na pag-usapan nilang magsimula ng isang startup. "Amara," sabi ni Calix habang nakatingin sa laptop na puno ng graphs at charts, "I'm not sure if I'm cut out for this. I mean, starting a company from scratch is different from just managing one." "Calix," sagot ni Amara, "you have what it takes. I've seen you handle difficult situations, make quick decisions, and lead a team. All you need is the right direction and a solid foundation. I'll help you plan the first steps, but the rest, you'll have to take it from there." Sa tulong ni Amara, natutunan ni Calix kung paano bumuo ng sustainable business model, paano makipag-usap sa potential investors, at paano magtayo ng matibay na kumpanya mula sa simula. Sa loob ng ilang buwan, nakapag-launch na si Calix ng kanyang startup na nakatuon sa data-driven solutions para sa mga financial institutions. Bagamat hindi na masyadong hands-on si Amara sa operasyon nito, patuloy niyang sinusuportahan si Calix sa mga pangunahing desisyon. Naging magkaibigan pa rin sila at sa tuwing magkikita, lagi nilang naaalala kung paano sila nagsimula. Si Amara bilang intern at si Calix bilang simpleng empleyado na hindi kilala ang kanyang tunay na posisyon sa kumpanya. Samantala, hindi rin kinalimutan ni Amara ang mga anak ng mga manggagawa. Ang karanasan niya sa pagiging anak ng isang labandera ay nagtulak sa kanya
na magbukas ng programa para sa mga batang nangangailangan. Itinatag niya ang Mercy's Future Builders, isang programa na nagbibigay ng scholarship, training, at mentorship sa mga kabataang gustong makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho sa industriya ng teknolohiya at pananalapi. Hindi lang ito tungkol sa edukasyon, sabi ni Amara sa isang launch event ng programa. Gusto nating bigyan ang mga kabataan ng pagkakataong makita na ang kanilang pinagmulan ay hindi sagabal, kundi inspirasyon para maging mas mahusay. Naniniwala ako na ang tagumpay ay hindi eksklusibo. Nais nating buksan ang pinto para sa kanila. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa programa. Dumami ang mga applications mula sa iba't ibang lugar. Nakipag-partner si Amara sa mga lokal na kumpanya at organisasyon para tiyaking tuloy-tuloy ang suporta sa mga scholars. Ang iba sa mga natulungan niya ay nagtatrabaho na rin ngayon sa mga nangungunang kumpanya. Ang ilan naman ay bumalik sa kani-kanilang barangay upang tumulong at magbigay ng inspirasyon sa iba pang kabataan. Ngunit sa kabila ng kaniyang abalang schedule, minsan humihinto si Amara upang balikan ang kaniyang pinagmulan. Isang Sabado, bumisita siya sa barangay kung saan siya lumaki. Naglakad siya papunta sa tabi ng ilog, sa lugar kung saan dati silang naglalaban ng ina niya. Doon, nakita niya ang isang grupo ng mga labandera na nagtatrabaho ng magkasama. "Amara, anong ginagawa mo rito?" Tanong ng isa sa mga labandera, si Aling Bebang, na kilalang kapitbahay ng kanyang ina noon. "Bumisita lang po. Namiss ko kasi ang lugar na ito," sagot ni Amara habang nakangiti. "Akala namin, hindi ka na babalik. Ang layo na ng narating mo." "Hindi po totoo iyon," sagot ni Amara. "Lagi akong babalik dito. Dito ako nagsimula. At kahit anong mangyari, hinding-hindi ko makakalimutan ang mga tao at lugar na tumulong sa akin para marating kung nasaan ako ngayon." Kinuha ni Amara ang isa sa mga damit na nakalubog sa tubig. "Tulong na rin po ako," sabi niya habang sinimulan niyang pigaing mabuti ang damit. "Teka, hindi mo na kailangang gawin yan, Hija," sabat ni Aling Bebang. "Gusto ko po. At least kahit minsan, makapagbigay-pugay ako sa lahat ng sakripisyo ninyo. Kung wala kayo, wala rin ako ngayon." Habang nagkukwentuhan sila, natutunan ng mga labandera ang ilan sa mga pinagdaanan ni Amara at ang mga natutunan niya. Sa bawat tawanan at kwentuhan, muli niyang naramdaman ang simpleng buhay na dati niyang tinatahak. Hindi siya bumalik para magyabang o magpakitang gilas. Bumalik siya upang ipakita na kahit malayo na ang narating, ang puso niya ay nananatili kung saan siya unang nagsimula. Ang ballroom ay puno ng liwanag mula sa mga chandelier at nag-uumapaw sa mga kilalang personalidad. Ang engranding setup ay tanda ng isang napakahalagang okasyon, ang taunang awarding ng People's Choice Awards, kung saan binibigyan ng parangal ang mga natatanging individual na may malaking naiambag sa lipunan. Sa gitna ng entablado, tumayo ang host, hawak ang isang sobre. "At ngayong gabi," anunsyo niya, "ating pararangalan ang isang taong nagtagumpay mula sa pagiging simpleng tao hanggang sa maging isang inspirasyon para sa marami." Ipinakita niya na sa sipag, talino, at mabuting puso, ang tagumpay ay kayang abutin ng sinuman. Ladies and gentlemen, our People's Choice Woman of the Year, Miss Amara Villacorta. Mula sa gitna ng crowd, tumayo si Amara, tahimik ngunit puno ng dignidad. Suot niya ang isang eleganteng long dress na hindi masyadong magarbo, simple ngunit napakaakma sa kanyang personalidad. Habang naglalakad patungo sa entablado, palakpakan ang narinig mula sa buong audience. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Amara ang tunay na pagtanggap ng lipunan. Subalit, sa kabila ng lahat ng papuri, nanatili siyang kalmado at mapagkumbaba. Sa gilid ng hall, naroon sina Vanessa at Leona. Pareho na silang wala sa Belmont. Ang buhay nila ay nagkaroon ng matinding pagbabago matapos mabunyag ang kanilang mga paninirang puri. Sa pagkakataong iyon, tahimik nilang pinapanood si Amara habang tinatanggap ang award. Sa wakas, nang lumapit si Amara sa kanilang pwesto para bumati, tila nabigla si Vanessa. "Amara," sabi niya,
pilit nang ngumingiti. Congratulations, you deserve this. Tumango si Leona, bagamat halata ang kanyang kaba. Yeah, you really do. I guess, we were wrong about you. Ngumiti si Amara, ngunit hindi yaong ngiti ng yabang. Tahimik, banayad, at puno ng kahulugan ang kanyang ngiti. Sa sandaling iyon, hindi niya kailangang sabihin ang anumang masakit na salita. Hindi niya kailangang balikan ang dati nilang ginagawa sa kanya. Ang simpleng ngiting iyon ay sapat na. Sapat na para ipakita na wala na siyang galit sa kanyang puso. Sapat na upang iparating na pinatawad na niya ang kanilang mga pagkakamali. Umakyat siya sa entablado, hawak ang kanyang award. Nang tumingin siya sa audience, nakita niya ang mga mukha ng mga tao na dati tila hindi siya pinapansin. At sa gitna ng crowd, naroon si Aling Mercy, nakaupo sa isang espesyal na pwesto. Ang ina niyang labandera, na araw-araw ay nagbanat ng buto para mabuhay silang mag-ina, ay ngayon nakangiti, ang kanyang mga matay puno ng luha ng kasiyahan. Maraming salamat sa parangal na ito, panimula ni Amara sa kanyang speech. Mahinahong ngunit matatag ang kanyang boses. Hindi po madali ang naging daan ko patungo sa kinatatayuan ko ngayon. Marami pong tumawag sa akin na anak lang ng labandera. Marami ang tumingin sa akin bilang isang simpleng intern na walang karapatang umangat sa buhay. Ngunit gusto ko pong sabihin ngayon, dito sa harap ninyong lahat, na hindi po ako anak lang ng labandera. Isa po akong anak na minahal at pinalaki ng may dangal. At dahil sa pagmamahal at sakripisyo ng aking ina, natutunan kong ang totoong tagumpay ay hindi lamang tungkol sa salapi o posisyon, kundi tungkol sa kung paano ka magiging mabuting tao sa kabila ng lahat ng hamon. Pumalakpak ang audience, ngunit tumigil muli nang magsalita ulit si Amara. Gusto ko pong pasalamatan ang lahat ng tumulong sa akin, pati na rin ang mga hindi naniwala noon. Dahil sa inyo, mas lalong tumibay ang loob ko. Hindi po ito tagumpay ko lamang. Tagumpay po ito ng lahat ng mga taong naniwala na kahit ano ang iyong pinagmulan, may karapatan kang umangat, may karapatan kang mangarap. Sa huling bahagi ng kanyang speech, tumingin siya kay Aling Mercy. Nay, sabi niya, bahagyang nangingilid ang luha. Lahat po ng ito ay para sa inyo. Kung hindi dahil sa inyong walang sawang suporta at sakripisyo, hindi ko mararating ito. Mahal na mahal ko po kayo. Tumayo si Aling Mercy mula sa kanyang upuan, hindi na mapigilan ang pag-iyak. Pumalakpak siya ng malakas at sinundan siya ng buong crowd. Ang palakpak ng mga tao ay parang musika na sumagot sa lahat ng panlalait na natanggap noon. Sa sandaling iyon, hindi lamang si Amara ang parang pinarangalan. Para bang pinarangalan na rin ang lahat ng mga magulang na nagsakripisyo para sa kanilang mga anak. Ang lahat ng mga ordinaryong tao na may pambihirang pagmamahal at dedikasyon sa kanilang pamilya. Ang buong hall ay tumayo sa kanilang kinauupuan at sa bawat palakpak, nadama ni Amara na tunay siyang tanggap ng lipunan. Ngunit higit sa lahat, nadama niya ang pagmamalaki at pasasalamat sa kanyang ina. Wala nang mas mahalaga pa sa sandaling iyon. Ang sandaling hindi lamang niya napatunayan ang kanyang sarili, kundi napatunayan din niya na ang pagmamahal ng isang ina ay kayang magdala ng isang anak patungo sa tagumpay na hindi kailanman mabubura.